Nagsimula ang palabas kay Tom, isang sikat na surgeon na laging humahawak sa bawat operasyon ng walang kabiguan. Bukod sa pagiging isang mahusay na surgeon, siya rin ay isang napakabangis na tao. Kung sino man sa kanyang mga nasasakupan ay gumawa ng kahit kaunting pagkakamali ay papagalitin niya. Sa araw na iyon pagkatapos ng operasyon pumunta ang pamilya ng pasyente at tinanong kung kumusta ang pasyente nila. Sinabi ni Tom sa kanila na matagumpay ang operasyon, nang marinig tuwang-tuwa ang pamilya ng pasyente at nagpapasalamat sa kanila na parang isang himala. Imbes na maging masaya nagalit si Tom at sinabi niya na hindi dahil sa himala kundi dahil sa kanya. Para kay Tom ang paggaling ng pasyente ay nasa kamay ng doktor hindi sa Diyos. Sa hapon pag-uwi ni Tom sinalubong siya ng kanyang asawa na si Carla. Kahit na mukhang maganda ang buhay nito siya ay nag-iisa dahil ang kanyang asawa ay palaging abala sa trabaho. Ang kanyang mga anak ay lumaki at abala sa kanilang sariling mga buhay. Siya ay labis na na-stress dahil siya ay naging isang alcoholic. Sa kaibuturan niya nadama niya ang kawalan na parang nawala ang kanyang layunin sa buhay. Sa hapunan, sinabi ni Tom sa kanyang anak na si Andre na magtapos ng pag-aaral ng medisina upang hindi siya mapahiya sa kanyang mga kaibigang doktor. Nang makita si Andre na idiniin ng kanyang ama, si Carla ay sinubukan siyang pakalmayan na hindi raw kailangang magmadali ang anak nito upang makapasok sa medical university. Samantala ang kanilang anak na si Bianca ay agad na sumama sa kanyang asawang si Johnny na ipinagmamalaki niya dahil kakakuha lang nito ng isang malaking proyekto. Ngunit sa kabilang banda ay hindi na interesado si Tom sa nagawa ni Johnny. Pagkatapos kumain ay nagdahilan agad si Andre na lumabas at sinundo siya ng lalaki. Mula sa itaas nakita sila ni Tom, nagsimulang maghinala si Tom sa kanila. Nang matutulog na siya sinabi niya ito kay Carla, ngunit hindi ito sineryoso ni Carla. Naisip niya na baka may girlfriend si Andre kaya medyo nagiba ang ugali nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap tinanong ni Tom kung may girlfriend ba talaga siya. At bakit lagi siyang sinusundo ng lalaki na isip niya na baka bakla ang anak nila. Nang marinig ito, nagpanik din si Carla. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, sa bahay sabi ni Carla kay Tom na sinabi ni Andre na pinakiusapan niya ang lahat ng miyembro ng pamilya na magtipon ngayong gabi. Dahil gusto niyang gumawa ng isang mahalagang anunsyo. Kinakabahan sina Tom at Carla sa pag-aakalang totoo ang kanilang pag-uusap kagabi. Si Tom pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Bianca at Gayney upang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang iniisip tungkol kay Andre na isang bakla. Nang sabihin sa kanila, pareho silang nabigla. Hindi akalain ni Bianca na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay bakla. Sinabihan siya ni Tom na kung ano man ang sasabihin ni Andre mamaya ay hindi sila dapat mabigla, bagkos ay yakapin siya at suportahan ang kanyang pinili. Nang gabing iyon nang ang pamilya ay nagtipon, matapos mag-ipon ng lakas ng loob na sinimulan ni Andre ang kanyang talumpati. Ibinunyag niya na sa lahat ng oras na ito ay gusto niyang maging pari. Nang marinig, nagulat ang lahat ngunit umasta sila ayon sa plano. Tumayo sila at agad na niyakap si Andre para suportahan siya sa kanyang gusto. Gamaan ang loob niya, ngunit nang umalis siya imbes na maging masaya, dahil hindi bakla ang kanyang anak, nagalit si Tom dahil sinayang ng kanyang anak ang kanyang oras sa pagiging pari. Total hindi siya naniniwalang may Diyos, si Tom ay pumasok sa kanyang silid at nagpatuloy sa pag-ungol. Kinaumagahan sa kwarto ni Andre ay nagtanong si Bianca na naguguluhan pa rin kung bakit gustong maging pari ni Andre. Sagot ni Andre na hindi niya maiintindihan kung hindi pa niya binasa ang Biblia. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng Biblia at sinabihan siyang basahin muna ito mamaya kung mayroon siyang dapat itanong ay handa siyang tumulong. Hindi nagtagal dumating si Carla at nang tanong. Sinabi sa kanya ni Andre na bago pag-aralan ang kanilang mga paniniwala, pakiramdam niya ay wala siyang layunin sa buhay. Palagi siyang nagpapanggap na masaya kahit nasa kaibuturan niya ay nalilito siya. Araw-araw abala lang siya sa pamamasyal kung saan-saan. Simula nang makilala niya ang Diyos naging mas kalmado ang kanyang buhay. Gusto niya ring maramdaman niya ang parehong paraan, alam niya sa kaibuturan niya na tiyak na nakaramdam ng dilema ang kanyang ina na parang may kulang. Nang marinig niya ang mga salita ng kanyang anak may napagtanto siya. Sa kabilang banda sa rooftop nagbasa ng Biblia si Bianca para gugulin ang kanyang oras. Hindi niya talaga ito sineseryoso noong una ngunit naging engrossed siya nang wala sa oras. Sa hapon pagbalik sa bahay ay sumilip si Tom sa kwarto ni Andre at nakita niya iyon na nagdadasal ang kanyang anak. Si Tom ay lalong nag-alala, pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Bianca upang humingi ng tulong upang samahan siya. Ngunit si Bianca ay masyadong abala sa panonood ng mga relihiyosong pelikula. Dahil hindi siya umaasa na matulungan siya, si Tom ay nagpasya na humingi ng tulong kay Johnny. Sa gabi habang nanonood ng TV si Carla na paulit-ulit na iniisip ang mga salita ni Andre ay sa wakas ay nagtapat kay Tom. Sinabi niya na araw-araw na nananatili lang siya sa bahay at walang layunin sa buhay. Nakaramdam din siya ng pag-iisa at hindi tulad ng dati at wala nang pakialam si Tom sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagpaalam si Andre na umalis.
Si Tom ay nagmamadaling sumunod na iniwan si Carla na nagsasalita. Sa kalsada habang nakasakay sa motor si Tom at si Janie ay tahimik na sinundan si Andre mula sa likuran. Nang makarating sila sa isang bulwagan hindi nagtagal may lumabas na paring na nagngangalang Pietro. Si Pietro saka nagsimula ng isang lecture na nagkukwento tungkol sa mga aral sa buhay. Matagumpay na nakuha ni Pietro ang atensyon ng lahat, maliban kay Tom. Kinabukasan sa opisina ni Janie na pag-usapan nilang dalawa ang problema kahapon. Natitiyak ni Tom na masamang tao si Pietro na nagpa-brainwash ng utak ng kanyang anak. Nang marinig ay pinatatag siya ni Janie na huwag mag-alala dahil may plano siya. Si Janie ay nakipagkita sa isang professional detective na mag-espia kay Pietro. Makalipas ang ilang araw sa hospital ay dumating ang detective para magbigay ng ebidensya sa mga krimen ni Pietro. Ngunit nang tingnan ni Tom ang mga larawan ay lumabas na ang mga larawan ay mga larawan lamang sa pang-araw-araw na buhay ni Pietro habang kumain siya ng ice cream at paglalaro ng football. Nagalit si Tom at agad na pinaalis ang detective. Nagpunta si Tom sa police station para maghanap ng impormasyon tungkol kay Pietro. Nagkataon na kilala niya ang police chief. Sinabihan siya ng police chief na sa nakalipas na panahon si Pietro ay maraming beses nang naglabas-masok sa kulungan. Ngunit sa huli ay nagsisi siya at naging pari. Hindi pa rin naniniwala si Tom na sigurado siyang nagpapanggap lang si Pietro bilang pari. Binabalak niyang ipaaresto si Pietro agad, ngunit tumanggi ang hepe ng pulisya dahil walang ebidensya na gumawa si Pietro ng isang krimen. Nang marinig ito sinabi ni Tom na maya-maya ay tiyak na makakahanap siya ng pruweba. Sa gabi habang kumakain ay biglang sinabi ni Andre ang kanyang ambisyon. Dahil gusto niyang mag-focus sa pagiging pari, nagpa siya siyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo. Nagulat si Tom sa narinig at pagkatapos kumain ay pumunta si Tom sa kwarto ni Andre. Gusto niyang sabihin ang totoo na hindi siya sang-ayon sa desisyon ng kanyang anak. Ngunit si Andre na iniisip na sang-ayon ang kanyang ama sa kanyang mga ginagawa ay napakasaya. Nang makita ni Tom ang masayang mukha ni Andre, walang lakas loob si Tom na sabihin ang totoo sa kanyang anak. Kinabukasan ng gabing dumating si Tom sa bulwagan kung saan nag-lecture si Pietro para maghanap ng ebidensya ng krimen ni Pietro. Pagkatapos ng lecture agad siyang lumapit kay Pietro at nagkunwaring humingi ng tulong. Sinabi sa kanya ni Tom na miserable ang kanyang buhay, wala siyang trabaho at walang pambili ng makakain. Si Pietro ay tila hindi naniniwala sa kwentong iyon at iniwan na lamang siya. Dahil may gagawin si Pietro, nangako si Pietro na makipagkita sa kanya sa lumang simbahan. Sa wakas ay pumayag si Tom na makipagkita sa kanya bukas. Gaya ng ipinangako kinabukasan ay dumating si Tom sa simbahan, sa loob nakita niya si Pietro ay nag-aayos ng lumang abandonadong simbahan. Si Tom pagkatapos ay sinabi na bilang isang pari dapat si Pietro at maging mabuting tao at tutulungan siyang makahanap ng anumang trabaho. Sinabi pa ni Tom na tinatanggap niya ang anumang trabaho kahit na ang ilegal. Ngunit hindi ganoon kadaling maniwala si Pietro na walang mahihirap na tao na nakasuot ng damit at mamahaling relo. Sa ibang lugar si Carla na pumapasok sa isang alumni association, sa kalagitnaan ng kaganapan igiit niya ang hustisya dahil ang gobyerno ay gumagawa ng hindi patas na mga patakaran. Ang mga kabataang mag-aaral doon ay naging masigasig at tuwang-tuwa na suportahan si Carla. Kinabukasan sa hospital nang gusto ni Tom para magsagawa ng operasyon. Biglang tumawag si Pietro at sinabing magkita na daw sila. Dahil naisip ni Tom na gusto hilingin ni Pietro na gumawa ng ilegal na trabaho. Nang hindi nagdadalawang isip ay pumunta agad si Tom at sinabihan ang kanyang kasamahan na ipagpatuloy ang operasyon nang wala siya. Nang magkita sila tinanong ni Pietro kung kaya niya gumamit ng kutsilyo. Sumagot si Tom na magaling talaga siya, sa loob nito sigurado si Tom na may sasaksakin silang dalawa, saka nagtungo sa isang pizza area. Ang trabaho ay para lang maging pizza cutter at dahil si Tom tinanggap na niya ito wala na siyang ibang pagpipilian kundi gawin ang trabaho. Pagkatapos na may gagawin si Pietro na trabaho, pagkatapos niyang umalis ibinigay ni Tom ang kutsilyo sa customer at sinabihan siyang putulin na lang ito at pagkatapos ay umalis din siya. Nang gabing iyon sa simbahan nagalit si Pietro dahil sinayang ni Tom ang trabaho na pinaghirapan niya para makuha. Ipinaliwanag ni Tom na may mahalagang pangangailangan sa bahay, hindi siya makatanggi dahil galit ang asawa niya. May sakit din sa pag-iisip ang kanyang nakababatang kapatid na kailangan niyang alagaan. Nang marinig, hindi agad naniwala si Pietro. At nagpumilit na dumaan sa bahay ni Tom sa Biyernes. Kinabukasan sa opisina ni Janie ipinaliwanag ni Tom ang problema, nagkataon namang nag-alok ng solusyon ang detective na nandoon din. Sa kanilang problema inalok niya sila na gamitin ang kanyang bahay. Tapos magpapanggap si Janie na nakababatang kapatid ni Tom na may diferensya sa pag-iisip. Kailangan lang nilang hanapin kung sino ang magiging asawa ni Tom. Sa hospital hiniling ni Tom sa kanyang kasamahan na nagngangalang Rosa na magpanggap na asawa niya ng isang araw. Magpanggap siya na parang isang mabangis na asawa na madalas bugbugin ang asawa. Dahil sa galit nito kay Tom, si Rosa ay agad namang pumayag.
Pagdating ng Biyernes ay agad nilang ginawa ang plano, naupo silang lahat at nagkwekwentuhan sa hapagkainan habang tinitignan ang kalagayan ni Jenny. Nang marinig ni Rosa na huminto si Tom sa kanyang trabaho sa pizza ay agad niyang sinamantala ang pagkakataong ilabas ang kanyang stress sa kanya. Nagalit siya at patuloy na pinaghahampas si Tom ng marahas. Nang aalis si Pietro nangako siyang tutulungan si Tom sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi niya kay Tom na makipag-ugnayan sa kanya kung mayroon siyang anumang mga problema. Naisip ni Tom na ang kanyang plano ay gumana ng walang kamali-mali. Sa hapon alam nang bumalik si Tom sa bahay ay nakasalubong niya si Andre na kakauwi lang. Sa kwarto ni Andre nandoon si Pietro. At nagkunwaring hindi siya kilala. Sa kanya pinaalis si Tom saglit sa kwarto dahil may importanteng bagay na gusto niyang kausapin si Andre. Pagkatapos makipag-usap kay Andre, si Tom at Andre ay nag-usap sa labas. Si Tom saka ipinaliwanag ang lahat. Ayaw lang niyang mahulog ang kanyang pinakamamahal na anak sa isang taong ngayon lang niya nakilala at itapon ang kanyang magandang kinabukasan. Humingi ng tawad si Tom sa pagsisinungaling na ginawa niya. Sinabi ni Pietro na patatawarin niya siya sa isang kondisyon na kailangan ni Tom na tulungan at i-renovate ang lumang simbahan sa loob ng isang buwan. Nang matapos sila, nangako si Pietro na tutulong na hikayatin si Andre na huwag maging pari. Lumipas ang mga linggo isang araw habang naglilinis ng hardin tinanong ni Tom kung bakit gusto ni Pietro na i-renovate itong lumang simbahan na hindi na ginagamit sa halip na ibang simbahan. Sinabi sa kanya ni Pietro na bago mamatay ang kanyang ina ay madalas siyang pumunta sa simbahang ito. Dahil wala siyang oras na pasayahin ang kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Gusto niyang maparenovate ang paboritong simbahan ng kanyang ina. Bukod doon ay sinabi ni Pietro na bilang tao ay kailangan nilang gumawa ng mabuti upang mapatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Nang narinig ni Tom ang pangungusap ay naiinis siya at sinabing wala siyang kasalanan, bukod sa kung talagang umiiral ang Diyos ay dapat magpasalamat sa kanya ang Diyos. Dahil siya ay naging isang doktor na nagligtas sa buhay ng maraming mga pasyente. Si Tom pagkatapos ay pumasok sa simbahan, habang nagpapatuloy sa grumble. Kinabukasan sa hospital habang sinusuri ang kondisyon ng pasyente. Nakita ni Tom sa TV si Carla na lumalaban sa mga pulis. Natarante si Tom at nagmadaling umuwi sa bahay. Ang kalagayan ni Carla ay nabugbog, ngunit nang gusto siyang gamutin ni Tom. Nagalit si Carla at pinalayas ang kanyang asawa sa silid. Sa gabi habang naghahapunan sinabi ni Jenny kay Tom na nanood si Bianca ng maraming mga lektura sa relihiyon kamakailan lamang. Nakaramdam siya ng kakaiba ngunit masaya siya. Sa kabilang banda ay mas naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Sa gitna ng pag-uusap si Bianca ay lumabas sa kwarto ng kanyang ina. Ayaw pa ring makipag-usap ng kanyang ina kay Tom. Ngunit sinabi ni Tom na hayaan lang siya. Nagalit si Bianca dahil sarili lang niya ang iniisip ng kanyang ama at walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang pamilya. Ikinumpara niya si Tom kay Jenny na laging may pakialam sa nararamdaman sa kanyang asawa. Pagkatapos maglabas ng galit ay umalis agad si Bianca na iniwan si Jenny na gulat na gulat. Kinabukasan ay nakita ni Tom si Pietro na nangunguna sa isang panalangin sa simbahan. Pagkatapos niyang matapos ay nagpahayag si Tom tungkol sa mga problema ng kanyang pamilya. Nang marinig ang kwento si Pietro pagkatapos ay dinala si Tom sa isang lugar. Nakarating sila sa isang burol, sinabi ni Pietro kay Tom na sa tuwing siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa at nais na mag-isa pumupunta siya dito. Sinabi ni Pietro ang tungkol sa lugar na ito. Dahil ang tingin niya kay Tom ay kaibigan niya. Habang nag-e-enjoy, sa oras na tinanong ni Tom kung naniniwala ba si Pietro na may Diyos na nag-exist. Sinabi ni Pietro na tulad ng mainit na liwanag ng araw na dumampi sa balat, ang malamig na hangin na humaplos sa kanilang buhok. Maging ang bungang nahulog mula sa puno ay tanging kalooban ng Diyos. Nang marinig ang paliwanag ni Pietro, natawa na lang si Tom. Kinaumagahan sa sasakyan papunta sa trabaho ay nagtaka si Tom na naalala ang mga sinabi ni Bianca. Totoo pala na sa lahat ng oras ay lagi siyang makasarili at hindi inisip ang nararamdaman ng kanyang pamilya. Nagigilty siya kaya nagpa siya si Tom na dumaan sa bahay ng kanyang anak. Nang mabuksan ang pinto ay agad na pumasok si Tom at niyakap si Bianca ng mahigpit. Taimtim na humingi ng tawad ang kanyang ama at pinatawad siya ni Bianca. Sa gabi sa bahay niyaya ni Tom si Carla ng isang romantic dinner. Siya rin ang nagluto ng paboritong pagkain ng kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso humingi ng tawad si Tom. Dito nangako siyang maglalaan pa siya ng oras sa pamilya at mas pagtuunan ng pansin si Carla. Ang pagbabago ng ugali ni Tom ay naantig si Carla at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang romantikong hapunan. Kinabukasan ng katatapos lang ni Tom sa paglilinis ng simbahan ay sinabi sa kanya ni Pietro na eksaktong isang buwan na at ayon sa kasunduan ay maaaring tumigil na si Tom. Ngunit sa halip na maging masaya ay iginiit ni Tom na gusto pa rin niyang tumulong. Nang marinig, masaya si Pietro at pagkatapos ay sinabihan si Tom na umuwi upang magkaroon ng malalim na pag-uusap kay Andre. Kailangang magsalita ni Tom ng tapat na hindi siya sang-ayon sa pagiging pari ni Andre.
Kahit na nag-aalangan siyang magalit ang kanyang anak ay sinubukang sundin ni Tom ang payo ni Pietro. Pagdating sa bahay at pumasok sa kwarto ni Andre, nagulat si Tom nang makitang nag-iisa lang si Andre kasama ang babae sa loob. Ayaw niyang madismaya ang kanyang ama, agad na nagpaliwanag si Andre. Sinabi niya na noong nakaraan nang sumali siya sa lecture ni Pietro, nakilala niya ang isang babae na gusto niya. Hindi siya sigurado kung itutuloy pa ba niya ang pagiging pari o hindi. Sa nakalipas na buwan, hindi siya naglakas loob na maging tapat. Dahil natatakot siya na madidismaya ang kanyang ama. Niyakap ni Tom ang kanyang anak at sinabing normal lang ang pagbabago ng kanyang isip at anuman ang kanyang desisyon ay susuportahan pa rin siya ni Tom. Pagkatapos ay sinubukan siyang kumbansihin na sabihin kay Pietro ang tungkol sa problemang ito at tutulungan niya itong makipag-usap. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Andre na isang buwan nang nalaman ni Pietro ang tungkol dito nang dumaan siya sa bahay. Nang mabalitaan ni Tom ay nabigla siya, nagtatrabaho pala siya para lang tumulong sa paglilinis ng simbahan. Dahil may biglang tumawag para sa trabaho si Tom ay agad na pumunta sa ospital. Nang makarating siya sa elevator may biglang pumasok na may bitbit na pasyente na nasa napakaseryosong kondisyon. Nakakagulat dahil ito ay si Pietro. Pagkatapos ng ilang oras ng operasyon, sa wakas ay nailigtas ang buhay ni Pietro. Ipinaliwanag ng kapwa doktor ni Tom na kung hindi dahil sa himala ng Diyos, mamatay na sana si Pietro. Nang marinig ang pangungusap na iyon na kadalasang nakakainis kay Tom ay tahimik lang siya at nagmumuni-muni. Nang lumabas si Tom ang kongregasyon ni Andre at Pietro ay sabik na naghihintay sa kanila. Si Tom pagkatapos ay ipinaalam ni Tom ang tungkol sa sitwasyon ni Pietro. At sinabihan si Andre na agad na sabihin sa kanya kung may nangyari sa pamamagitan ng telepono dahil kinailangan niyang pumunta sa kung saan. Sa kalagitnaan ng gabi nilinis ni Tom ang simbahan kahit hindi pa siya lubos na naniniwala sa Diyos. Hindi niya alam kung bakit pero parang nagpapasalamat siya at ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng simbahan bilang tanda ng pasasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa buhay ng kanyang kaibigan. Sa umaga ang lumang simbahan ay nalinis lahat ng mantsa ng pintura at ang mga bangko ay maayos na inayos. Sa kabilang banda si Tom na nakaupo mag-isa sa burol na paboritong lugar ni Pietro habang ninanamnam ang simoy ng hangin at ang mainit na araw ng umaga. Si Tom napangiti nang maalala ang mga salita ni Pietro tungkol sa Panginoon. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.